Ate Marge, ito ay kwento ng kaibigan kong nasa Europe, sa France. Kung nasaan siya ngayon, ay may isang kwento na parang naging alamat na mula noon hanggang sa henerasyon ngayon. Tawagin natin siya sa pangalang Nadia. Nasa 3 taon na nagtatrabaho si Nadia at ang inuupahang bahay ay nasa 2 kilometro lang ang layo nito mula sa ilog. Minsan, patulog na siya nang makarinig siya ng boses babae na may tinatawag na mga pangalan at ito ay agad niyang sinabi sa kanyang landlord at nagkwento na nga ang landlord kung bakit laging may babaeng nagtatawag ng pangalan sa ilog at kung minsan naman ay isang malakas na iyak ang iyong maririnig. Mahigit 100 taon na ang nakalipas ay may isang babae na napunta sa France mula ito sa Mongolia para magtrabaho. Mahirap kasi ang Mongolia, Ate Marge, at sa tingin ko maging hanggang sa ngayon namasukan si Celine sa kilalang pamilya sa France. Palibhasa, maganda si Celine para itong Pinay, kayumanggi ang kulay at matangkad. Mahaba ang unat na unat nitong buhok. Ay nagustuhan ito ng panganay na anak ng amo niya. Napakaraming mga pangako dahil first time ni Celine maligawan ay agad naman itong sinagot si Andre, ang panganay na anak ng amo nito. Hindi naman humadlang ang mga magulang ni Andre. Ayon sa kwento ay mabait ang mga magulang nito sa kanya. Kahit may relasyon na ang dalawa ay tuloy ang trabaho ni Celine. Walang nabago. Na bago lang ito nang magbuntis ito. Nabawasan ng konti ang trabaho niya. Ang gusto ng amo niya ay tumigil na siya sa trabaho. Hindi naman ito nagpaawat hanggang sa nanganak ito. Laking tuwa ng kanyang matatawag na biyanan. Hindi pa naman kasi sila kasal, Ate Marge. Mula nang nanganak si Celine ay malaki ang ipinagbago ni Andre. Bihira na itong umuwi at hindi na malambing. Wala din itong binabanggit tungkol sa kasal. Pinagwalang bahala naman iyon ni Celine. Katwiran niya ay nasa adjustment period si Andre. Mabuti na lamang at nandyan ang mga magulang ni Andre nakasuporta sa kanya. Hanggang sa kasamaang palad, Ate Marge, ay nasundan ang anak nila ni Andre. Isang 3 years old na ngayon at isang mag 1 year old pa lang. Isang araw ay umuwi si Andre na may kasamang ibang babae. Pinakilala niya pa ito kay Celine bilang girlfriend. Natulala naman si Celine. Ano nga ba ang sasabihin niya? Katulong lang naman siya. Talagang inanakan siya sa madaling salita. Lalong nasaktan si Celine nang makita niyang ini-entertain din ito ng mga magulang ni Andre. Lumuha siya ng tahimik. First love at true love niya si Andre, kaya nasasaktan ito ng gusto. Hanggang sa napapadalas na ang bagong girlfriend ni Andre sa bahay nila. At minsang nagtanong ang babae kung sino ang mga bata. Sinabi din naman ni Andre na anak nila ni Celine. Pinapakiramdaman ni Celine ang reaksyon ng girlfriend ni Andre. Pero wala siyang nakitang pag-aalinlangan dito. Hindi naisip ni Celine na ang pagkakaiba ng mga European sa Asian ay hindi big deal ang may mga anak. Handa naman kasi silang suportahan ang mga ito. Naging malungkutin na si Celine. Nangangayayat na ito. Nagsimula na din itong pinag-iinitan ang mga bata. Nasasaktan na niya ang mga bata pero ang mga tao sa loob ng bahay ay parang walang nakikita. Nararamdaman tuloy niya wala siyang kakampi, siya lang at ang mga bata. Isang araw ay hindi sinasadyang narinig ni Celine ang usapan ni Andre at ng bago nitong girlfriend. Sinabi ni Andre na huwag itong magbuntis at ayaw niya ng bata. Ayaw niya ng maingay sa loob ng bahay. Umiyak si Celine. Ayaw pala nito ng bata. Bakit hindi daw sinabi sa kanya? Umalis siya. Pinuntahan ang mga bata. At masamang masama ang mga tingin nito sa mga iyon. Pumasok sa isip niya na ang bata pala ang dahilan kung bakit ayaw na ni Andre sa kanya. Magmula noon ay magulo na ang isipan ni Celine. Hanggang sa isang araw ay isinama niya ang 2 anak sa tabing ilog.
Hinayaan niya ang mga bata na maglaro ang mga ito sa tubig habang siya ay nakaupo at tinitingnan lang ang mga ito. Tumayo si Celine, naglakad papunta sa mga bata na naglalaro. Binuhat niya ang mga ito at pumunta sa malalim na bahagi ng ilog at nilunod niya ang mga ito. Habang nilulublob niya ang mga ulo ng mga ito sa tubig ay nasa isip na nito na babalikan na siya ni Andre kapag wala na ang mga bata. Umuwi siyang mag-isa nang basang-basa. Sinalubong siya ng mga magulang ni Andre at hinanap ang mga bata. Ngumiti si Celine at sinabing wala na ang mga ito. Napasugod si Andre sa bahay nila pagkatapos tawagan ito ng mga magulang nito. Masarap na ngumiti si Celine at sinabing magbalikan na sila at wala na ang mga bata. Nagtakbuhan sila sa ilog na halos nasa likod bahay lang. Nakita nilang nakalutang na ang mga bata. Wala nang buhay. Halos patayin ni Andre si Celine. Hinila ito palabas ng bahay nila kasama ng mga gamit nito. Naging palaboy si Celine, Ate Marge, at marami ang nakasaksi na wala na ito sa sarili. Madalas ito sa ilog at tinatawag niya ang pangalan ng mga anak niya. Madalas itong makita na umiiyak doon. Kapag may dumadaan o may pumupunta sa ilog ay sinisigawan niya ito at sinasabing huwag abalahin at naglalaro ang mga anak niya. Magmula noon ay hindi na umalis si Celine sa ilog kung saan niya nilunod ang mga bata. Hanggang isang araw ay hindi na matagpuan pa si Celine. Tanging ang mga iyak na lamang nito ang naririnig 24 oras. Iyak na walang katapusan at mga tawag sa pangalan ng mga anak niya. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at may isang grupo na dayo mula sa siyudad ng Paris. Hindi naniniwala sa multo. Nagkatuwa ang lumangoy sa ilog nang may natisod sila na isang tali sa ilalim ng tubig. Hinila nila ito, isang damit na nakatali sa bato at may buto ng tao. Hinala ng mga taga roon kaya nawala si Celine ay baka lumundag ito sa ilog na may taling bato. Nagpakamatay ito. Hanggang sa ngayon, Ate Marge, marami ng pare at pastor ang pumunta sa ilog pero hindi pa rin nawawala ang mga panaghoy ni Celine. Sabi ng iba, nagpakamatay daw kasi ito kaya ang kaluluwa ay hindi makapunta sa langit. Sabi naman ng iba, hindi daw ito aalis sa ilog kasi ang alam niya ay nandoon ang mga anak nito. Ate Marge, andito ako ngayon sa Japan, isang driver. May naging kaibigan akong isang Japanese at nang pumunta ako sa bahay nila ay namit ko ang kanyang lolang si Jantasima, isang 85 years old. Napapadalas ang pagpunta ko sa kanila. Napansin ko si Lola na malungkutin ito. Lagi lang nakaupo at nakatingin sa malayo. Pero wala siyang diferensya, Ate Marge, kasi nakakasagot ito ng tama sa mga tanong mo. Bihira lang magsalita, parang tamad na may kausap. Habang nasa barracks kami ni Shato, ang kaibigan ko ay naitanong ko dito kung may problema ang lola niya. Nagkwento na ito, Ate Marge. Panahon ng World War II, kabataan ni Lola Jantasima ay may nakita itong sugatan na sundalo. Hindi ito nag-alinlangan, hinila niya ito papunta sa kanilang kubo at tinago nila ito ng kanyang ama at ginamot. Hanggang sa nagkaroon ito ng relasyon kay Lola Jantisima. Hindi nito nababanggit na babalik sa sundalo o hindi na. Hanggang sa nabuntis nito si Lola at nagkataon na natunton ng mga kasamahang sundalo si Kenji, ang sundalong niligtas ni Lola. Dala-dala ang order sa mataas na opisyal, pinababalik ito sa duty. Wala itong nagawa kundi iwan ang buntis na si Lola Jantasima. Nangako naman si Kenji na babalikan siya nito. Lumipas ang mga araw, walang Kenji na bumalik. Hanggang sa matuling lumipas ang 3 taon. Patuloy pa din sa paghihintay si Lola Jantasima. Isang araw, laking gulat ni Lola nang kumatok sa pintuan at matamis ng ngiti ni Kenji ang nakabungad.
nagyakapan sila sa pintuan. At itinuro ni Lola Jantasima ang batang naglalaro sa sulok. Nilapitan ito ni Kenji at hinimasimas ang ulo. Ni hindi man lang lumingon ang bata. Patuloy ito sa paglalaro. Tinawag ni Lola ang bata. Lumingon ito sa kanya. Sinabi niyang, ang papa mo nandito na. Ngumiti lang ang bata. Naghanda si Lola Jantisima ng mga paboritong pagkain para kay Kenji. Subalit sinabi nitong hindi siya magtatagal. Nagtaka naman si Lola. Tinanong ito kung bakit. Sumagot lang si Kenji na pumunta lang siya para sabihing alagaang mabuti ang anak nila at huwag na huwag sumunod sa kanya. Alagaan daw nitong mabuti ang sarili. Sinabi naman ni Kenji na ayaw niyang mangyari na maiwan ang anak nito ng mag-isa. Wala na din kasing mga magulang si Lola nung panahon na yon, Ate Marge. Matutulog na sila nang sinabi ni Kenji na mauna na ito at mamaya na siya. Inunawa ni Lola si Kenji ng panahon na yon. Galing ito sa giyera kaya inintindi niya. Kinabukasan ay nagising ito na mag-isa. Walang Kenji, wala din sa labas. May nakita siyang badge ng isang sundalo sa lamesa. Nakapatong ito doon. Kinalibutan si Lola. Napilitan siyang pumunta sa kampo ng mga sundalo. Dala-dala nito ang bata. Binigay niyang pangalan ni Kenji. Laking gulat niya nang makita sa listahan na patay na ito. Na-ambush ito ng araw din na umalis ito sa bahay nila. Nilapitan si Lola ng isa sa mga naging kaibigan ni Kenji at nakasama sa huling pagkakataon. Sinabi nitong may bilin si Kenji na kung magkita sila, sabihin dito na huwag iwanan ng anak, na huwag ito patatalo sa depresyon at huwag itong magpakamatay. Kung magpakamatay daw ito ay hindi na niya makikita kahit ang kaluluwa ni Kenji. Kaya si Lola Jantisima ay laging malungkot mula nung araw na yon. Hinintay niya kasi ang kanyang natural na kamatayan. Sa natural death kasi, makikita niya si Kenji. Ngayon, Ate Marge, ang badge na galing sa sundalo na iniwan ni Kenji sa lamesa ay hawak-hawak ng kaibigan ko. Saka pa lamang naintindihan ni Lola Jantisima na ang kumatok sa pintuan at ang nakausap niya ay kaluluwa na lamang ni Kenji. Kaya pala hindi ito naramdaman ng bata nang hinaplos nito ang buhok.